Walang kailangan na tuloy-tuloy na gastos pag ito naman yung mga alaga natin. Lalo na kung yung area natin maraming damo, tulad nito po sa ilalim ng niyugan. Maraming damo, so yung mga baka nandito lang sila. Yan, pinapakawalan to, nakalambat ito ng hagwire. Kasama ng mga baka dito, yung mga minsan may baboy dito, pero sa ngayon, kambing yung kanilang kagrupo dito. So ito yung mga kambing naman. Ayan po, gumagala lang yung kambing, may bahayan dyan. Umuwi sila dyan pag gabi. Yung mga baka, walang mga bahayan yung mga baka. O, gala lang na yan ng gala. Pag gabi, nasa ilalim lang yan ng mga niyugan. Itong kambing lang, maselan to, kaya kailangan may bahay sila. So ayan, marami tayong kambing dito. Ayan yung ibang kambing, nandun sa may unahan. Ayan o, nandun sa mga damuhan. So marami-rami tayong mga kambing. Tapos may mga baka, doon yung ibang baka o, kanya-kanya sila. Doon, malayo-layo, ayun no. Doon yung ibang mga baka. So ayan lang, yung parang investment natin dito. Which is yun po yung pinakamalaking advantage sa mga baka at kambing. Hindi natin kailangan bilhan ng feeds. Hindi tayo matatakot malugi. O, dahil yan sila, hanggat mayroong mga damo, ayan, napakaraming damo dito. Meron silang pagkain, libre nilang nakakain yan. So ang pinakamahalaga lang, may lambat sila. Tapos yung malalaki, yung mga inahin na, mga nakatali yon. Yung mga anak lang nila yan, pakawala lang yung mga anak nila. So importante hindi yan tumatalon dun sa lambat. Yan o, umuwi din yan doon kasama ng nanay nila. Yan yung ibang baka. Ayan, so may isang baka nga ako dati, yung binili ko kasama rin dito. Yung isang pula, yun yung isang anak niya naman, nakadalawang anak na. Nabili ko ng 12K, yun. Ayun, medyo malayo siya. Nabili ko yan ng 12K. Ngayon nakaanak na ng dalawa. Oh, wala tayong ginagastos kundi yung pantali, lubid lang. Tapos yung damo lang, no, kailangan may damo. Yan yung anak niya. Isa. Tapos may isa pa yung anak. Isa niyang anak ay ito. Ayan yung isang anak. Ayan oh. Andyan, kumakain ng damo. Kasama niya yung mga kambing. So, yan yung mga investment natin dito na ito yung long term investment. Itong kambing maganda dito, mas mabilis mga anak ang kambing kasi itong baka inabot ng mga 1 year yata kung di ako nagkakamali, 9 months to 1 year, no, ang pagbubuntis niyan. Itong kambing naman paano to, 5 months lang pag magbuntis sa mga inahin. Ito yung barako namin, so siya yung naglalahi dito, magandang lahi ito. Tingnan nyo, malaki na siya, malaki siya, tapos matangkad at laylay ang tenga. So siya yung naglalahi dito sa mga kambing natin para ma-upgrade yung mga kambing. O, ayan sila o. So karamihan dito mga inahin nito. Ilan lamang yung mga anak pa dito. Tingnan nyo yung mga galaan nila dito. Ito yung galaan ng mga kambing natin. So nandito yung ibang kambing. Mga buntis po. Oh, daming buntis natin kambing ngayon. Oh, malalaki, naglalakihan yung kambing. Unlimited ang pagkain nila. Ang daming damo. Oh. Wala kang problema sa feeds. Kahit magmahal pa yung feeds ay wala kang problema kasi ayan, damo-damo ang kinakain ng kambing natin. Malawak po yung lambat. Ayan, may dalawang kambing dyan na inahin. Tapos yung iba nandun sa ibang part. So yung lambat nila, malawak po ito. Oh, bababa pa po ito. Tapos may paakyat pa doon. Yan yung nilambat namin. Itong area na to, hindi to amin. Hindi to sarili namin. Tenant lang kami dito mula pa ng panahon ng lolo ko. Hanggang ngayon. So tenant lang kami dito. Ayan o. Oh, yung mga niyog, tanim na ni Papa. Yan, mga naunang niyog pa. Yung mga, yan, yung mga malalaking niyog na yan. Tanim pa yan ng lolo ko. Saka yung tiyuhin ko. Yung panganay nila mama dati nung dito pa sila nakatira. Kaya ngayon wala na yung lolo't lola ko. Sila mama ang nag-ano nito, nagtutuloy na maglinis. Sila ang nagtutuloy na tenant dito. So ayan, nilalagyan namin ng mga alaga. So ganyan po kalawak. Abot po yan dun sa dulo yon.
yung lambat hanggang doon sa dulo. Tapos yung tawid niyan, paglabas ng lambat, andyan naman yung mga Madre de Agua, merong mga Napier grass dyan, saging. So nandyan naman yung mga tanim. I-zoom natin. So ayan o, yung mga saging. O, sagingan naman yan. Diyan tayo kumukuha ng mga pakain ng baboy. Meron dyang Madre de Agua. O. Mga Napier grass yan sa ilalim ng saging. So ayan, yung mataas na kahoy na nandyan, yung katabi ng saging, yan yung mga Madre de Agua. So ayan, diyan tayo nakakuha ng mga pakain ng mga alaga naman. So ito yung parte ng free range area nitong mga kambing. So ito naman, kung bibili tayo ng lupa ay malaking gastos talaga. Pero kapag may existing na niyugan, tayo may-ari ng niyugan, or existing na area natin, or tayo ay tenant, so sa ilalim ng mga niyugan, i-maximize na lang natin, no? Pwede natin paglagyan ng mga kambing. So yan po yung ginagawa namin. Kaya hindi naman sa malaking puhunan, kasi hindi mo naman kailangan bumili ng lupa talaga, no? Ang mahalaga, kung ikaw ay farmer naman, so pwede mo ito gawing sideline. Pero kung talagang wala kang lupa, ay kailangan mo bumili, which is yung binili mo lupa, pwede mong tamnan din. Nung halimbawa ganito na, niyugan na, so lagyan mo ng mga kambing sa ilalim. Nakakatulong yan sa paglilinis ng ilalim ng mga niyugan, prutasan, or kung ano yung mga tanim mo. Maliban sa gulay, hindi sila pwedeng pagsamahin ng gulay sa gulay, pero sa niyog, pwede natin isama tong kambing. Pwede nating integrate dahil wala tayong problema. Maliban na lang pag maliliit pa yung niyog, pero pag ganito na kalaki, goods na yan sa mga kambing natin. Kasi kahit na ganun, no, ganun kalaki, hindi naabot ng kambing yan, no. Mga ganyan kalaking niyog, okay na yan, safe na yan. So goods na goods yan paglagay ng mga alagang kambing. So ito yung simpleng paraan. Ang pag-alaga ng kambing, yan tulad nito, nilambat natin, malawak. Tapos meron silang housing, pinakamahalaga, meron silang housing pagkambing. Ang baka walang problema, kahit walang housing. Basta may mga lilim din dyan, masisilungan din nila. So walang problema yan. May mga housing tayo dyan, yan yung bahay ng kambing. Pagkahapon na, kusa na silang umuwi dyan, hindi na namin sila sinusundo dito. Kusa na silang nauwi. Tapos pagka araw na naman, bandang mainit na, bumababa din yan silang kusa. Na may maingay lang insekto dito. Gangis kung tawagin yan dito sa amin. So pagka kusa na silang bumababa, tapos kakainin damo. No, ano naman sila, hindi naman sila nakapirme dito. Once na paubos na yung damo dito, lilipat na naman sila. Doon na naman ba sa kabila, or doon sa tawid, no, or doon, kasi malawak po. Hanggang doon, magkasama sila ng mga baka. Minsan nandun sila sa dulong doon. So marami po silang nakakainan, yun po yung advantage dito sa mga kambing, mga baka natin. So dati, mga baboy naman naka free range, pero sa ngayon, since buntis na yung mga baboy, meron na malapit mga anak, so hinihiwalay sila. Tapos may mga kambing tayong malapit na mga anak, so kailangan magkahiwalay kasi yan sila. Hindi pwede pagsamahin yung mga kambing at baboy, kasi delikado yan pagka nanganak yung kambing tapos magkasama sila sa baboy, madadali yung mga anak na kambing, yung kakalabas pa lang, kasi mabango yan sa baboy, no? Kaya iniiwasan natin pagsamahin sila pagka mga anak na yung kambing. Ayan, busog na busog, busog na busog ang kambing natin. Sa pagpupurga naman, pinupurga ko lang yung mga hindi buntis. Tapos halimbawa yung mga anak, pag naobserbahan ko na parang kailangan purgahin, pinupurga ko, no? Pero pagka hindi naman, pag okay na katawan nila, hindi ko na pinupurga. So kumbaga minsan lang, bihira lang ako magpurga dito pagka kailangan lang talaga. Tingnan nyo, maamo. Ito yung mga maamong kambing. Dalawang group kasi to. Ito yung mga bagong nabili ko, pero matagal-tagal na rin, siguro halos taon na rin. Ito sila, dumami-dami na rin sila. Meron ng mga anak din dito. Lumaki yung mga anak. Tapos yung isang grupo yung kaninang nandun. May 28 piraso kaming kambing dito sa loob, na mas lamang doon yung mga babae. Tulad nito, ito lahat puro babae ito. Tapos konti lamang yung ang lalaki natin, yung barako lang, tapos yung mga anak lang na ilang piraso. So para dumami kambing, so mas maraming babaeng kambing. No, siguro may kung 28 ito, nasa 25 yung mga babae nito. Tapos yung barako. Pagka medyo malaki na rin yung mga anak nila lalaki, yun kailangan ding
palitan para hindi magkaroon ng inbreeding, lalo na pag medyo maliit, or palitan or ibenta na dapat para mabawas na dito kasi maaring yun ang magsampa. Maliliit yung maging anak nila. Kailangan mga ang barako na lalaki lamang yung kasama nila na malaki na, no, para yun yung magsasampa sa kanila, no. So ayan, no, dito may mga niyog, oh. May mga bunga yung niyog. Kumbaga ang harvest mo dito, may ma-harvest kang niyog, tapos pagdating ng panahon meron ka ring pwedeng ma-harvest na mga kambing, no, yung malalaking kambing. Kasi yung mga babaeng kambing hindi namin ina-out yan, hinahayaan namin dito yan para lumaki at dumami pa sila lalo. No, so ayan yung ating update mula dito sa ating mga kambing, baka. Isa sa pang low budget na pag-aalaga ng hayop itong mga ganitong klaseng alaga, kasi isang beses ka lang maglabas ng malaking halaga, bibilhin mo lang tapos ilalagay mo na doon sa iyong farm, no. Lambat, isa pa yung lambat, kailangan malambat sila. Kung konti lang, tali-tali lang yan, ililipat mo lang pastol-pastol. No, pero kapag ganito, pwede mong lambatin na malawak, pwede ka maglambat ng iba-ibang area para pag naubos dito, ilipat mo na naman ng ibang lambat, pwedeng ganon. At dito naman sa amin, isang lambat na lang to. Malawak naman, since napakalawak naman, hindi nila basta nauubos. Tulad dito, ito yung medyo malapit nga po doon sa bahayan, oh. Pero tingnan nyo yung damo dito, oh. Marami pa rin damo, no, hindi nila kayang ubusin. Kasi yan naman sila, nag-i-area-area din sila. Kumbaga pagkatapos nila dyan, lipat dito, pupunta sila doon, tapos next naman doon. No, hanggang sa sunod, ito tumubo naman dito. So babalik na ulit sila dito. No, ganun yung nila. Minsan naman nakikita ko sila doon sa kabilang side, doon sa kabilang banda. So yun yung hindi naman nila kayang ubusin since napakalawak ng lambat. No, itong area, buong kabuuan ng area nito nasa 7 hectares. Hindi naman lahat na lambat, siguro may kalahati noon, mga 3 hectares siguro itong nalambat. More or less kasi hindi namin sinukat. So diretso lambat lang kasi kami kung alin yung gusto namin ilambat. So far, kuha naman sila. Talagang nakakain sila, hindi nagkulang yung damo. Maliban na lang pag mas marami na sila, sobra. So may ibang technique naman kapag sobrang dami na nila. No, sa iba, meron silang limited area lang. Halimbawa, nandun lang sa loob ng bahayan. Tapos itong area na to, tatamnan nila ng napier grass kung talagang seryoso na yung pagpaparami mo ng kambing. No, para mas marami ka ma-harvest na damo na pakain doon sa mga kambing. Napier grass, tapos pag meriendahin ng langka doon sa napuntahan naming farm, ganun ginagawa nila. Langka, pamerienda sa kambing, tapos mga dahon-dahon ng saging, ganyan. Dahon ng langka, dahon ng mangga, dahon ng... Tulad nito, yung lambat, ang poste namin ng lambat is Madre de Cacao. Yung mga dahon ng Madre de Cacao, pinamimerienda rin namin sa kanila yan. Dahon ng Madre de Cacao, tapos mga mulberry, ganyan. Madre de Agua, mas maganda rin. So, ang dami nating pwedeng gamitin at resources sa bukid para hindi tayo gumastos ng pakain sa mga alaga. So, tulad nito, wala tayong gastos araw-araw, pero habang tumatagal, dumadami sila. No, hindi tulad ng pag-alaga ng baboy, manok, itik, gagastos ka talaga bukod dun sa pinambili mo ng mga alagang yun. No, so ayan muna po yung update natin mula dito sa mga alaga at sana'y nakapulot kayo ng ideya pagdating dito sa pag-aalaga ng hayop na kung wala kayong tuloy-tuloy na panggastos. So muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching.